Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Ngayong panahon, mainit ang usapin tungkol sa term setting ng ating mga mahal na barangay officials. Magkaiba ang panukala o bersyon ng Kongreso at saka po ng Senado tungkol dito. Kaya marami ang nagtatanong na ating mga kabarangay, ano ba ang epekto nito sa ating barangay? Dahil ito po ay katarungang pambarangay channel at ang discussions dito ay mga bagay na may kinalaman sa ating barangay justice system, paano nga ba makakaapekto ang term setting sa katarungang pambarangay? Mas magiging epektibo ba ang ating mga lupon tagapamayapa kung mas mahaba o mas maikli ang kanilang terms of office? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga kabarangay. Bago tayo magsimula, mga kabarangay, gusto ko pong ulit-ulitin ang mga bagay na ito. Ang katarungang pambarangay, ang unang hakbang sa pagresolba ng alitan sa ating komunidad. Layunin ng katarungang pambarangay na bawasan ang mga kaso sa korte at bigyan ng mabilis, mura at epektibong solusyon ang problema ng ating mga kabarangay o ng ating mga mamamayan. Pero ang tanong, papaano kung pabago-bago ang liderato sa barangay? Ano ang epekto nito sa ating mga lupon tagapamayapa? Alam niyo po ba na sa bawat termino ng punong barangay, may posibilidad na magbago rin ang mga miyembro ng lupon tagapamayapa? At kung maigsi lamang ang termino ng mga lupon, maaaring hindi agad mahasa ang kasalukuyang lupon sa tamang proseso ng mediation, conciliation at arbitration. Ngunit kung mas mahaba ang termino, mas nagiging stable ang ating mga lupon tagapamayapa. At mas gumagaling sila sa pagresolba ng mga kaso. At ang resulta, mas epektibo ang katarungang pambarangay. Pero mga kabarangay, ang akin pong context dito sa discussions na ito, tama ang ginagawa ng ating barangay. Ibig sabihin, ginagawa nila na pinapractice nila ng tama ang katarungang pambarangay law. Importante po ang training sa katarungang pambarangay. Pero kung madalas palitan ang mga lupon tagapamayapa sa isang barangay, laging may bagong miyembro na nangangailangan na naman ng pagsasanay. Sayang po ang oras, sayang ang pondo ng barangay kung lagi na lang tayong gumagastos sa pagtitraining ng mga bagong miyembro ng lupon tagapamayapa. Kaya po, para sa akin, mahalaga ang continuity ng liderato sa barangay. Mas matagal ang termino, mas maraming lupon tagapamayapa ang magiging bihasa sa batas at mediation. Kapag madalas ang palitan ng mga barangay officials, particularly ng kapitan, maaaring maapektuhan ang pagpoproseso ng mga kaso sa barangay. Baka magkaroon ng pagkaantala at minsan pa nga nawawala na ng interes ang mga nagrereklamo dahil sa kawalan ng follow-up sa kanilang problema na idinulog sa barangay. Kasi nga naman, kung hindi maaayos ang transition sa bagong administrasyon, maaaring magkaroon ng bias o hindi patas na paghawak sa isang kaso.
Lalo na kung may personal na interes ang bagong upong opisyal. Ang kasunduan na nangyari sa harap ng lupon tagapamayapa ay dapat sinusunod. Ngunit kung pabago-bago ang liderato sa barangay, minsan ay hindi ito na ipapatupad ng maayos. Let's say may bagong opisyal na bagong upo o itong punong barangay na maaaring hindi sang-ayon sa unang resolusyon ng alitan na magdudulot ito ngayon ng kalituhan sa ating mga mamamayan. Ang resulta, minsan bumabalik ang away ng mga naghihidwaang partido at napipilitan na silang pumunta sa korte para sa resolusyon ng kanilang problema. Isang bagay na sana ay tapos na sa barangay level. Ayan, maitanong ko lang po sa inyo mga kabarangay. Ano ang pinakamainam na haba ng termino ng isang halal na barangay official? Naitanong ko lang po iyan. Ang mahalaga, dapat may sapat na oras para maipatupad ang mga reforma sa katarungang pambarangay. Pero hindi rin naman maigi yung sobrang haba ng termino na wala nang pananagutan ang mga barangay officials. Kaya kayo po, para sa inyo, ano sa tingin nyo? Mas maikli o mas mahaba ang dapat na termino ng mga barangay officials para mas gumanda ang katarungang pambarangay? Malaya po kayo na makapag-comment sa ilalim ng bidyong ito. At para po magkaroon tayo ng palitan ng kuro-kuro, isang paraan upang makapagbahagi tayo ng ating saloobin tungkol po dito sa discussions na ito. Ayan, very short lang ang video na ito. Maaaring nagtanong lang ako, kinukuha ko lang po yung inyong mga opinion tungkol sa term setting. Kaya mga kabarangay, para po sa inyo na hindi pa nakakapag-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay Channel, maaari po kayo mag-subscribe, maaari po kayo mag-like, at maganda rin po na ma-share nyo ang video ito upang mas malaki pa ang maabot ng channel na ito dito po sa ating bansa. At mas marami pang kaalaman ang ating matutunan dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Kaya po maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik dito. Muli, ako po si Jeffrey at nagpapasalamat sa inyong lahat.